ay sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan sa Kabanata 15, nagsisimula sa unang talata hanggang 17. Masasabi sa iyo, Panginoong Jesus Cristo. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aming Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakapit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang kayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Naparangalan ang Ama kung kayo'y namunga ng sagana, at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y umayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakalob sa inyo. Ito ang inutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesus Cristo. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangalan. Naway ang lahat ng umutawi sa aking bibig, lalamanin ng aking puso at isipan ay hang maging siya sa iyo, Panginoon namin Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa ating ito. Sabihin natin sa bawat isa, sa katabi natin, sa likuran ng congratulations! Congratulations! Congratulations po! Congratulations! No? At siyempre, congratulations sa bagong parokya ng Birhen ng Biglang Awa. Palakpakan natin muli ang mga tagaliok.
At hindi lang tayo naniniwala na isang minsang awa lang ang ipinagkakaloob ng Diyos. Sa ibang attribution natin sa mahal na Birhen, she is a mother of perpetual health. Siya rin ay meron din tayong attribution sa kanya bilang Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ilang itong mga nakaraan ay nagtatanong-tanong tayo bakit ito ay napili nating patron ang Birhen ng Biglang Awa. Actually, nang mag-research ako siyempre, sa ating laging kaibigan, si Google, our friend, hindi lang pala sa Buwak, meron ng parokya ng Birhen ng Biglang Awa, meron din sa parting Antipolo, meron din sa iba't ibang mga lugar. Baka tatanungin ninyo ito naman ay ang unang nagdalaga. Ang Roman Catholic naman ang meron original na nito. Pero dahil sa pareho tayo na namiminto sa mahal na ina, ay wala itong tinitingnan natin na ito isa rin nating karapatan na ilagay. At sa pagkakaisa ng dalawang simbahan itong nakaraang 2021, maging ang Roman Catholic ay nagkaloob sa atin ng imahe ng Birhen ng Antipolo at ito ay inilagay sa pinaka-altar ng National Cathedral ng Cathedral of the Holy Child sa 1500 Taft Avenue. Patunay na bagamat ang Birhen ng Antipolo ay sila ang lumikha ng attribution nito, ay ipinagkatiwala at ibinilang pa nga na ang lugar na iyon ay isa sa mga national shrine. Kaya hoping na maunawaan natin ang pagkakaisang ito, hindi dahil sa tayo ay nakikialaw sa atensyon, kundi tayo ay nakikibahagi sa paghanga dahil sa simula pa man ay hindi tayo iwalay sa pananampalatayang Katoliko. Pumiwalay lang tayo sa pamamahala at nagkaiba ang dalawang simbahan, pero sa pananampalataya para sa iisa, banal, Katolika at Apostolikang simbahan, iyon pa rin ang ating pinanananganan. And this is the reason why we are still and firmly calling ourselves as Catholic. Hindi nga lang Roman Catholic. Yung iba, tinatawag silang mga Filipino Catholic. Kaya dito sa barangay ng Yuok, ako po ay lubos ang kagalakan. Kung maaalala niyo po mga kapatid dito sa Yuok, kailan ba ako muling bumisita dito? Sabi ko, isang sa vision ko sa birthday ko noong Mayo ay ang sikapin na ang misyon ng Birhen ng Biglang Awa ay maging parokya ng Birhen ng Biglang Awa. At dumating na nga ang May 6 to 9 na meeting ng mga obispo ng buong Pilipinas ng ating simbahan sa Antique. At doon ay kababagong obispo lang namin yung obispo na konsagrahan ng Nobyembre, Disyembre, January, February, March, April, May, mag-aanim na buwan pa lamang siya ay siya nagpasa ng 5 parokya ng diocese ng Makibaka. Kaya isa dito sa matagumpay na naiproklama na aprubahan ng Supreme Council of Bishops ay ang parokya ng Birhen ng Biglang Awa. At yun ay sa panahon na ipinagdiriwang ng inyong lingkod ang kanyang karawan. Kaya
Promise granted, mga ka-IFIUO. Palakpakan natin si Lord. Tinupad ko po yung aking pangako. Pero kasunod ng nung sabi ko na yun na ito yung pangako ko sa inyo, meron naman akong assignment na iniwan sa inyo. Ang sabi ko sa inyo, ihanda ninyo ang yoke sa isang engranding proklamasyon. Kaya hindi po ninyo ako binigo. Nalampasan pa ninyo yung aking expectation. Talagang ako po ay lumuluha ang aking kalooban sa sobrang galak. Hindi ko ma-express dahil natutupad. Tinutulungan tayo ng Panginoon na maging mabunga at maging matagumpay sa ating mga malakin. Kaya tumpak ang sabi sa banal na Ebanghelyo doon sa binasa natin sa John chapter 15 at doon sa mga talata na yun. Ang sanga na nananatiling nakakabit sa puno ay kanyang pinamumunga ng sagana. Kaya ito ang palatandaan, patunay na ang iyong mula sa binhi ng pagsisimula ngayon ay isa ng parokya. Kaya gusto ko rin i-recognize, hindi ko na mababanggit, pero gusto kong kilalanin ang mga fundadores, mga pamilya na nagtanim. Pero mababanggit ko lang ang isang pangalan, alam ko namang hindi nyo na pagsasilosan, ang pangalang Reverend Father Florentino Pinarang. Palakpakan natin si Father Florentino. Nang sabi niya, bago nakarating dito, patatlo yata ang ano ito. May mga nauna pang mga chapel, mga tuklong-tuklong. Baka nga nagsimula pa kayo sa house church. No? Naalala ko yung kwento ng ilang mga na-assign dito. Ay siguro kilala ninyo si Bishop Tagalog, ano? O ba'y siya raw minsan ay naglito siya dito. Ay merong lasing. Ay siya halos natatakot na mag-liturgy, mag-misa. Pero itinuloy pa niya. Malakas ang kanyang loob. Sapagkat alam niya, alam ng lahat ng mga nagsikap. Kahit sa payang nakapamaraanin, kukunti man ang dumating. No? Minsan ay siguro yung iba, inuulan, naglalakad, hindi pa ganun ka-aktibo ang transportasyon noon, more on lakad. Pero, kinaya nila. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga naunang pari natin dito. Sa mga seminaristang nasa dito. Naalala ko rin dito ang aking classmate na si Father Ulysses Dizon. Nasa yun dito eh. Ay hindi yun sanay na makakita ng baboy na itim. Minsan daw siya lumabas, ay may nakarusulong siya. Maitim na baboy na matinos ang puso. Ay siya'y takbo na! Ay mataba man din yun ano. Ay talaga lang sabi, mayas na! Ano ba yun? Isama natin sa ating panalangin. Ang aking classmate ay sumakabilang buhay na dahil sa sakit na sa kanyang sakit. Baka yung sa inyo, pag nabanggit ko yung sakit ay ma-high blood yung baka ako. No? Ingat tayo sa ating katawan. Mga minamahal na kapatid, ang pagsusumikap na ito ay tanda na ang Diyos ay sumusubaybay sa lahat ng mga hangaring mabuti. Tama yung sinabi yung binanggit ko sa awit kanina, pasalamatan natin ang Diyos sapagkat siya ay mabuti. Kaya sa pagtatalaga ng bagong parokya ito,
ng Birhen ng Biglang Awa. Magandang tingnan natin ang unang pagbasa bilang paalaala sa pagitan ng mga laiko at ng mga ordinado. Ang unang pagbasa ay isang kwento na kung saan ay itinalaga ni Yahweh ang lahat ng angkan ng mga Levita, ang lahi ni Aaron, ni Moises, at angkan ni Levi. Sa 12 tribes of Israel, ang angkan ni Levi ay itinalaga bilang mga saserdote, mga Levita. At sa lahat ng anak, si Levi lamang at ang kanyang angkan hindi pinamanahan ng kanyang magulang. Bakit? Dahil sila ay maglilingkod sa altar sa dambana ng Panginoon. Ang gagawin lang nila ay para sa kabutihan ng templo. Pero ano ang responsibilidad naman ng mga ibang tribo? Ang ibang tribo, maliban sa angkan ni Levi, ay magbibigay ng ikabok sa angkan para sa templo upang mapanatili ang buhay ng templo. Kaya hindi nagtatrabaho ng iba ang mga Levita, kundi sila ay sinusuplayan ng ikabubuhay nila ng ibang tribo. Maganda rin yung reflection sa buhay ng pare sa isang parokya. Mga minamahal na kapatid, ang responsibilidad ninyo ay hango at alalahanin natin mula sa responsibilidad ng mga anak ni Jacob, na kung saan sila ay hindi nagpapabaya sa pangangailangan ng templo. Si Father ay hindi mangingisda para sa kanyang kakainin. Kayo ang magbibigay ng isda kay Father. Si Father ay hindi magtatanim ng balinghoy. Kayo ang magbibigay ng kamuting kahoy para sa kanya. Si Father ay hindi magtatanim ng palay. Kayo ang magbibigay ng bigas para sa kanya. Ito ay parte ng paghihiwalay ng mga banal sa mga bagay na minsan ay less ang kabanalan. Hahayaan niyo ba si Father na nakikipagtawaran sa palengke? Hahayaan niyo ba si Father na nagtatricycle para kumita ng ikanyang ikabubuhay? Hayaan ninyo na si Father ay magpaunlad ng ating parokya. Pumunta sa mga bahay upang hikayatin ang mga mananampalataya sa pagsimba, hanapin ang mga may sakit, ipanalangin sila, at ipagdasal ang buong pamayanan upang maghari ang kapayapaan, ang kabutihan, ang pagmamahalan, at ang pagkakaisa. Kaya, ang pangalawang pagbasa ay nagsasabi rin na kung paano tayo mga minamahal na kapatid ay magiging kabahagi sa pag-unlad ng ating simbahan. Doon sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Diyos ng iba't ibang mga talento, ng iba't ibang mga kakayahan na ibinigay sa atin. I-share natin ito. Maliban na pinauunlad natin ang ating sarili, i-share natin ito sa ating banal na iglesia upang tayo ay magkaroon ng maganda na pamumuhay sa isang pamayanan at patuloy na maging kabahagi ng pag-unlad ng isang parokya. Ang sabi dito, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Ito ay paalaala para sa katagumpayan ng isang parokya. O baka meron yan mga magkakapatid niya sa pananampalataya pero hindi naman nag-iibigan. Ha? Magkakapatid niya sa pananampalataya dahil magkakaiba ng paniniwala, hindi na nag-iibigan. No, tanggapin natin ang katotohanan na tayo ay mga political person.
Magkakaiba tayo ng kalayaan na pinipili. Pero, iisa tayo iisang anak ng Diyos. Ang kalayaan ang siyang pinakatuntungan ng pagiging isang ganap na mamamayan. Kaya hayaan natin. Magkaiba tayo ng paniniwala sa panlabas na politika, pero iisa ang Diyos natin sinasamba. Magkaisa kayo sa loobin, huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga apa. Ito yung isang bagay na kinakailangan nating tandaan palagi bilang isang simbahan. Ang maging mapagpakumbaba, mapagbigay at mapagkukop. Ang Iglesia Pilipina Independiente, mga minamahal na kapatid, noon pa hanggang ngayon, hindi maiwasan na bansagan na ang IFI daw ay mga palakaibigan sa mga kaliwang grupo daw. Pero hindi yun totoo. Ang IFI ay palakaibigan sa lahat. Ay kung kaliwa man yan, ay bahala sila sa buhay nila. Kalayaan is their political choice. Hindi natin sila pwedeng hadlangan. Pero tandaan natin, kinakailangan natin tanggapin ang lahat. Mapasundalo man, mapapulis man, o maging taga-kabila man, hindi natin sila tatanungin. Sila'y tatanggapin natin. Lalo na kung ang hinahangad lamang nila ay gusto nilang matulog, wala silang matulugan. Ibukas natin ang simbahan. Gusto nilang uminom ng tubig, sila'y nanguhaw, painumin natin. Sapagkat ang simbahan ay itinalaga upang maglingkod. Hindi lamang sa ating mga kapanalig, kundi ang simbahan ay itinalaga upang maglingkod para sa lahat. Mga minamahal na kapatid, marami pang pagsubok na ating dadalasin. Ang parokyang ito ng Birhen ng Biglang Awa ay marami pang mga challenges na kahaharapin. Siyempre, unang-una na yung hamon sa pagpapatayo, patuloy na pagpapatapos ng simbahang ito. Kikisamihan pa ito. Tatapusin pa ang kampanaryo. Kanina wala tayong makatok na pinto dahil wala namang kakatukan. Pero alam ko, darating mga hindi matatapos. Ang Disyembre, magkakaroon ng pinto ang ating bahay dalanginan ito. Dahil alam natin na pag pinagsama-sama ang iba't iba nating biyaya, kakayanan, resources mula sa kapangyarihan ng iisang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, ng lakas, walang imposible. Matatapos natin ang mga dapat nating tapusin dito. Amen! Amen! Ipanalangin lang natin sa Diyos. Tayong mga naninintuho, tayong mga nananampalataya sa Kanya, sabihin lang natin, Lord, bigyan mo ako ng buhay, ng lakas, at biyaya. Ako po'y maglilingkod sa iyo. Yan dapat dapat nating maging panuntunan sa buhay. Sabihin natin sa Kanya, Lord, make me an instrument of your mission. Pag sinabi mo yun, pag hinangad mo na ikaw ay gawing instrumento ng misyon ni Kristo, hahaba ang buhay mo. Dahil naniniwala tayo na ang ginagamit ng Diyos ay Kanyang inaalagaan, pinatatalas, nililinisan, pinalalakas, pinalulusog. Kaya sabihin mo, ibulong mo sa sarili mo, kausapin mo ang Diyos, Lord, make me an instrument of thy mission. Naniniwala tayo, malakas ka na, nakakatulong ka pa. Pinagpala ka na, nagiging pagpapala ka pa sa iyong kapwa.
Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa napakahalaga na iyalan nito. Kaya sa ating pong lahat, mga minamahal na kapatid, sa patnubay ng ating mahal na patron, ng ating mahal na Inang Birheng Maria, naniniwala tayo na ang lahat ng ating mga pangarap ay ipagkakaloob ng Diyos sapagkat siya rin mismo ay nananalangin para sa atin. Kaya palagi natin din sabihin, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Napakahalaga. Naniniwala tayo kung meron mang malapit sa puso ng ating Panginoong Diyos. Isa na dito ang ating Inang Birheng Maria. Kaya napakapalad ng mga tagayumok sapagkat sa bawat panalangin natin kasama ang ating mahal na ina, ang patron dito sa Yuok, ang ating mga panalangin, ang mga sakit na ating inakasam na mawala sa ating buhay, ang kalakasan na patuloy na nais nating maging kabahagi sa ating buhay ay ipagkakaloob. Sabi sa mga banal na Ebanghelyo, anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Lamang kinakailangan, huwag kayong tumigil sa pagsasabuhay ng salitang pagmamahalan. Ang sabi sa huling talata, mag-ibigan kayo. Kaya mo bang sabihin sa iyo, kapanalig, brother, sister, I love you. Kaya mo? I love you. I love you. I love you. I love you. Wala lang, please. Magmahalan tayo sapagkat ang pag-ibig ay nagbubunga ng pagkakaisa. Ang pag-ibig ay bunga ng ating marugdog na pananampalataya. Ang pag-ibig ang nagpapaganda ng buhay ng simbahan. Ang pag-ibig ang nagbibigay ng enerhiya sa ating puso upang tayo ay tumugon sa panawagan ni Kristo. At hindi tayo magsawa sa paglilingkod sa Kanya. Basbasan tayo at pagpalain na ating dakila at walang hanggang Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating sampitin ang kredo ng simbahan. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos, amang makapangyarihan, Na lumikha ng langit at lupa, at ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak hindi nilikha kaisa sapagkat Diyos ang Ama. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat. Na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria Biren at naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. At muling darating na maluwalhati upang hukuman ang mga buhay at mga patay at ang karin. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesyang Isa, Banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para subuong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan.
Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, ituro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na tanggapin mo ang aming mga panalangin na niaalay namin sa iyong mga Diyos na mamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Itinadalangin namin ang iyong banal at pangalagang na iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na lahat ng papahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan. Manalangin tayo. Pagkaloob mo ng biyaya ang mga nasa langit ng lahat ng obispo, pare, diakono, lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Porlares at ang aming obispo diocesano Reverend Father Arnold Donayan at ang lahat ng kaparian. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag naman nila ng buong katapatan na iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa lahat ng iba pang bansa. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan at may sa katuparan nila ang kalayaan, kapayapaan, kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong kalangit na biyaya. Digin at tanggapin nila ang banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyan ng lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan ng iyong mga lingkod na sa kabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin yung pagkaloob sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan, katahimikan sa piling mo at ang patuloy na pagyawang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo, lalong-lalo na ang Birhen ng Biglang Awa. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa sa kasama nila sa iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na lagi nabubuhay upang mamagitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, tayo po ang katawan ni Kristo. Sa